Naku-curious ka rin ba kung sino ang nagtatag ng 7-Eleven? Kung paano itong naging isa sa pinasikat na convenience store sa buong mundo? Tara, alamin natin. Ang taong nagpalago at nagpasikat sa negosyo ay si Joey C. Thompson Sr. Siya ang nagkaroon ng ideya na bukod sa yelo, magbenta rin ng gatas, tinapay, itlog at iba pang pang-araw-araw na panglailangan upang mas maging hawa sa mga mamimili. Noong 1946, pinalitan ng pangalan ng tindahan at naging 7-Eleven. Dahil buwas ito mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. Sa paglipas ng panahon, maraming radyo naging buwas na ng 24 oras. Paano naman ito naging napakarami? Gumamit ang kumpanya ng franchise system kung saan pinapayagan ng ibang negosyante na magbukas ng sariling 7-Eleven branch. Dahil dito mabilis itong kumalat sa iba't ibang bansa. Sino ang may-ari ng 7-Eleven ngayon? Sa salukuyat ang pandaigdigang 7-Eleven ay pagmamay-ari ng 7NI Holdings, isang kumpanya mula sa Japan. Magamat sa United States nagsimula ang 7-Eleven, ang paunahing may-aring ito ngayon ay ang isang Japanese company. Dumating naman ang 7-Eleven sa Pilipinas noong 1984 at ang unang branch nito ay binuksan sa Quezon City. Mula noon mabilis itong lumawak at naging isa sa pinasikat na convenience stores sa bansa. Sa ngayon, ang 7-Eleven ay mayroon ng mga tindahan sa mahigit 19 na bansa at teritoryo. Kabilang ang Japan, United States, Philippines, Taiwan, South Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, China, Canada, Mexico, Australia, at iba pa. At dito sa Pilipinas, mayroon ng mahigit 4,000 branches at patuloy pa itong nadaragdagan. Mula sa isang maliit na tindahan ng yelo sa Amerika, naging isa na ang 7-Eleven sa pinakamalaking convenience store chain sa buong mundo. Kaya sa bibili ka sa 7-Eleven, alam mo na ang kurento sa likod ng tindahan nito.